Guys, ang dami po talagang nagkakaproblema ngayon sa pag-online appointment po sa civil service exam, lalo na po sa SCE Serve. So, magbasa tayo ng mga comments para makatulong po sa inyo. Baka naranasan nyo ang mga ganitong klaseng problema sa pag-book ng online appointment. So, kadalasan ito, sobrang dami natin nababasa nito sa mga Facebook page, Facebook groups. We received an invalid token daw kapag nag-submit na sila ng application sa SCE Serve po to. So, ayan. So, basahin natin yung mga advice sa comment section para makatulong po sa inyo kung hindi nyo po nabasa yung mga ito doon sa mga Facebook groups. So, sabi po nila, ganyan pag sinasubmit pero hindi kumuha. Try nyo po, refresh it, then wait for it para kumuha po. Kasi nag-error sa dami nang nag-access sa link. Refresh lang, ganyan talaga yan. Ganyan din sa akin. Ginawa ko, lumipat ako sa ibang date, okay na siya. Ayan, pwede daw lumipat sa ibang date guys para maging okay na. So, dapat mabilis ka po ma'am. So, yes, isa rin po ito sa nabasa ko sa Google na kailangan po mabilis kang mag-fill up ng application form dahil para nag-expire. Ibig sabihin kasi ng invalid token para mag-expire yung link kapag matagal kang nag-fill up ng form tapos pag submit mo, nagiging invalid na siya. Kaya dapat bilisan din yung pag-fill up. Tapos, tulad nga po ng mga advice sa comment section, refresh lang daw dahil naranasan din po nila yung mga ganun. So actually, sobrang dami nating na-screenshot dito na mga, pero yun yung isa sa pinakamaraming ano. So magsagot din tayo ng mga katanungan. So paano po yung ganito, wala naman category ng testing center ay hindi makapag-go through. So ito, naranasan to ng mga taga-NCR, yung hindi makaklik po ng select testing center. Pagka-click mo ng select testing center, so walang lumalabas na pagpipilian. So may mga nag-comment dito na mayroon daw pong open slot sa Pasay po yata yon. Pero may mga nagsabi din na i-refresh lang ng i-refresh yun. So, nasa na ba yun? So, sobrang dami kasi ng in-screenshot po natin. So, sana okay na po ngayon. Habang pinapanood nyo tong video na to, sana okay na yung mga sa taga-NCR, no? So, sa SCE Serve din po kasi magbubook yung taga-NCR. So, hindi ko na-check yung Facebook page nila kung mayroon bang ibang paraan sa mga taga-NCR. Paki-comment naman po para malaman din po ng mga nanonood po nitong video po natin. So, meron nga po isa, sabi niya, doon po sa ano kanina, yung sa invalid token, sabi niya 30 minutes bago ako nakatagos. Yan, ulit-ulitin mo lang paps hanggang makuha mo siya. So, ayan, sobrang tagal naman ng 30 minutes, di ba? So, ganyan po talagang nangyayari, lalo na kapag first day of registration. Dahil sobrang daming nag-access ng link, kaya kahit sa Oxias website, ganyan din po, mapahirapan yung pag-book ng slot. Hello, nakapag-appointment na po ako pero di po ako nakatanggap ng email, valid pa din po yun. Yes, valid siya, hindi na po sila nagsisend ng email, kadalasan walang natanggap na email. Ang importante, makita mo sa dashboard mo, sa iyong Oxias or eServe, login ka ulit doon, tapos makikita mo sa dashboard yung transactions mo. I-click mo yung transactions or manage appointments ata yung sa eServe. Sa Oxias naman transactions yung i-click mo. Makikita mo doon. So, makikita mo doon yung status ng appointment mo. Kung on schedule siya, so okay na yan. Tapos, don't forget to click yung print icon, yung printer icon para ma-download nyo at ma-print ang inyong application form na accomplished na. Ayan, another, we receive an invalid token. So, same. So, refresh. So, mga comments, sabi nila, same. So, lipat ka sa iba. Ulit-ulitin hanggang makapasok. Ulitin mo ng 10 beses makakapasok ka. Ako kasi yung ginawa ko. So, mga naghihirapan, mag-appoint dyan. Pag di kayo makapili ng date at time, kahit ilang beses nyo inulit, hindi natin na-include sa screenshot yung buong comment po niya. So, kadalasan talaga is, refresh lang at saka try hanggang makapasok. So, alam ko hindi madali kasi ako mismo I encountered the same when I booked for my cousin. Pero sa Oxias, medyo okay na ang Oxias ngayon. Hindi katulad ng dati. Parang yung sa SCE Serve na din yung naging katulad ng Oxias dati. Sobrang pahirapan din sa Oxias. So, ngayon medyo less na yung hassle sa Oxias. Pero ngayon, sa SCE Serve naman, sobrang dami nagka-problema. So, wala na po bang schedule pag ganito? So, meron pa po ang 21, open yan kapag green. So, makikita mo naman dito yung available green, yung full schedule or holiday yung naka-red.
Tapos yung iba, hindi ko alam yung meaning niya. As long as maklik ninyo ang date, so yan na yan. May available schedule pa yan. Kung hindi na maklik, so hindi, ibig sabihin hindi yan available. Kahit hindi naka-green, as long as maklik, pwede yan. Tapos, bakit po hindi makapag-select ng date and time slot? So, ayan. Bakit nga ba? Kasi, kapag ganito, walang naka-green or walang date na maklik, ibig sabihin po niyan, puno na po yung schedule, wala na mga available slots. Pero, based on Oxias, yung open nila na slots ay hindi pa yung hanggang sa June 10. Kasi yung iba kasi na regions, ganito yung ginagawa nila. Nag-open lang sila ng slot, for example, hanggang May 21. Kapag napuno na yung hanggang May 21, open ulit sila para sa May 21 to, for example, May 30, ganon. Kaya kapag wala nang available, kapag hindi na maklik yung mga pizza, ibig sabihin, hindi pa nakapag-open ng panibagong slots. Kaya abang-abang po talaga dapat. At sobrang bilis pong maubos ng mga slots. Kaya dapat updated kayo, nakamonitor kayo lagi. So, ano po meaning pag ganito walang ma-select na date? So, another problem, same pa din. Kung walang maklik, hintay po na mag-open ulit ng panibagong slots. So, ito yung sinearch natin kanina about sa invalid token. No? Ang sabi dito, usually caused by a session timeout or using an expired activation link. Ayan. The best fix is to log out, clear your browser cache, and log in again or resubmit the form promptly. Ayan. Ito yung ginagawa kadalasan ng iba. Resubmit the form promptly. Resubmit nyo kaagad ng mabilis at bilisan yung pag-fill up. So, ito yung kanina yung mga NCR o help paano to ayaw maselect. So, kahit na anong gawin niya pag-click sa testing center, walang maselect. So, paano ba yung solusyon dyan? Para sa mga taga-NCR na naka-experience ng ganito, baka pwede naman paki-comment at paki-share. So, ano pa ba? So, kadalasan talaga guys, yung mga invalid token talaga kadalasan yung So, isalin na rin po natin yung tanong nitong isa. Kapag po ba nakapag-appointment na online, paano po yung payment doon po ba sa field office babayaran? Yes po, yung payment doon na po sa field office pagpunta niyo po para mag-submit ng mga requirements. So, huwag kalimutan ang valid ID, i-photocopy na din ang valid ID para sigurado. Magdala ng birth certificate kung ang iyong valid ID ay walang nakalagay na birthday. Tapos, syempre yung accomplished application form. Kung nag-book kayo online, dapat doon sa dashboard kayo mag-print ng application form, yung automatic na may naka-fill up. At saka, of course, ang 500 pesos and ang passport size ID picture with name tag. So, that's all for this video guys. So, sana po ay nakatulong. Tapos, yung mga naka-experience din po ng mga problema, paki-comment naman po at kung paano po ninyo na-solve para makatulong din po sa iba na makakapanood po nitong video natin. So, thank you for watching. Don't forget to click the subscribe button.